Tumakbo ka ng mabilis, kung hindi, mamamatay tayong lahat. Saan ka patatakbo? Sino ka? Ang pumatay sa inyo. At bakit mo ako papatayin? Siyempre, hindi ko hahayaang mabunyag mo ang lihim. Pareho tayong may kaaway. Bakit hindi tayo magtulungan? Gusto ko yan. Sige, kung mamamatay rin lang naman tayo, edi, lalaban na lang tayo. Ilang taon na di nagkita, lumalabas ang pagka-wild mo. Boss, dumating na ang pamilya mo. Nasa harap na ng arrival area. Sige, linisin mo yan. Suyuan. Maligayang pag-uwi. Naku, si Bonso lumaki sa squatters. Mabait at inosente ang ugali. Ang dami sigurong hirap na pinagdaanan, kailangan nating bumawi sa kanya. Huwag nating ipaalam kay Bonso na sindikato tayo. Siguro inayos na ni Mama Papa ang bahay. Di ito. Di ikaw alam kung kilala tayo ni Bonso. Oy, pero sa tingin ko, kayong dalawa lang. Ang kitang-kita sa suot niyang suit. Ha? Sigurado ka ba na siya yun? Dahil nalaman natin. Ang pinagmulan niya, kagabi pa lang, winasak na niya ang Chai-Feng. Ikaw, kahit anong paan, kailangan mong pilitin siyang gumalaw. Oo. Bunso, sinutu, may nakamak SEO? Gayon pa lang, babaliin ka o yang nipipin Montag. Bonso, tumabi ka sa akin. Aray, kuya, aray. Kuya. Sabi ko sa inyo, kayang-kaya nating tatlo siyang isa. Buti na lang, di tayo napahiya sa harap ni Bonso. Naku, ako ang may gawa niyan. Oo, Bonso. Umuwi na tayo. Bonso, bakit may dugo sa mukha mo? Nako, nakatingin lang sa damit, di ko napansin ang mukha. Bunso, uwi na tayo, nagkaroon ka na nga sa mukha. Huwag kang magsalita ng kung ano. Nako, baka naman nahalata na. Nahihiya na nga si Bunso. Sinabi mo pa. Bunso, huwag mo siyang pansinin, sumama ka sa kuya. Parang ang tatanga ng tatlong kuya ko. Ano? Akin to air. Boss, nakuha na. Yao. Nahanap kita. Kasalanan ni na mama't papa, pasensya na. Naghirap ka ng husto sa labas. Pagdurusa. Siguro dati, hindi ka masyadong nakakakain, di ba? Kumain ako ng sirloin steak at malalaking hipo ng Boston. Sobrang busog na busog ako, hahaha.
Tiyak wala ka ring masyadong damit na maisuot. Totoo, kaunti lang. Pero kailangan ng 3 truck para dalhin lahat. Ipack mo na lahat. Aw, siguro iniisip mo lang kung paano kumita para mabuhay. Walang kahit anong libangan. Masyado nga akong malandi sa paglalaro. Yaw. Papa. Ngayong bumalik na ako, yung mga nangyari dati. Huwag na nating pag-usapan. Yaw. Huwag kang mag-alala, anak. Kahit papaano, kami ang pinakamayaman sa Jinyon. Kami ay mga lehitimong negosyante. Hindi na namin hahayaang mahirapan ka muli. Boss. Nahuli na ang taksil. Ma, lehitimo ba talaga tayo? Ha? Araf. Yung pumapasok sa dagat. Oo. Pumapasok sa dagat? Anong kalokohan yan? Ang pamilya Shen ay laging kilala bilang pamilya ng mga edukado. Paano tayo magiging violento? Tama. Sinong gago ang nagpapakalat ng sismis? Nagtatangka pang siraan kami. Eksakto. Talagang kinamumuhian ng pamilya Shen ang mga illegal. Tama. DIBA? Hatakin niyo siya. Palayazin. Ahem. Kapag may naghasik pa ng kasinungalingan, babalikan kita. Sino? Palayasin niyo siya ng maayos. Palayazin. Boss, ano ba yang emgayan? Baliktad pa yung libro. Tara na. Mukhang magulo rin ang pamilyang ito. Siguro nakalusot na tayo. Nakakatakot. Muntik na tayong mahuli. Sabihin mo sa kanila. Huwag na dito magpadala. Zia ba yung ate Montag? Panggit naman. Boss, bukod sa iyo at sa 3 kuya mo sa pamilya Shen, may pinsan ka pang babae, si Shen Xian. Na makidnap ka, namatay ang mga magulang niya, kaya siya'y pinalaki ng pamilya Shen. Naging ampon siya ng pamilya, yung tipong tunay at peking prinsesa, na laging nag-aaway, alam mo na yan. Mukhang may masamang balak. Chin, bakit ngayon ka lang lumabas para salubungin ang ete mo? Ang bastos mo. Isang pulubi lang mula sa probinsya. Bakit mo pa kailangang salubungin? Ikaf. Ano ba ang sinasabi mo? Humingi ka ng tawad sa ate mo agad. Kung hindi, talagang paparusahan kita. Ete, pasensya na. Para ipakita ang aking pagsisisi. Samahan kita sa itaas para magpahinga. Esan, magpapakunwari ka na ba na itinulak kita pababa? Ang ganda mo, Et. Gusto kitang yakapin, pero hindi ako pwede. Kasalanan nila. Gusto nilang baguhin ang simpleng ugali mo. Pero ayaw nilang maging masama, kaya ako na naman ang kawawa. Signa, para sa'yo, Ete, gagawin ko. Hindi naman siya nagsalita, pero bakit? Bibilang ako ng 1, 2, 3, tapos hihiga ako at iyak ng malakas. Sasabihin kung bakit mo ako itinulak at kumpleto na ang paninirang puri. 1, 2, 3. Ano, to? Ingat ka, kapatid. Madulas ang sahig. Ang Pogi Montag, ate. Paano to? Gusto kitang pakasalan. Pakiramdam ko, nagkataon lang to. Ay naku. Ako mismo ang nag-imbestiga sa pinagmulan mo. Sigurado ako dito. Gino. Nang mabalitaan mong dumating ang iyong munting nobya, agad-agad kang sumunod. Mukhang gusto mo talaga ang kasal na ito. Talagang masaya ka. Pero totoo naman, maganda talaga si MS Shen.
Mabait pa ang ugali, tunay na dalagang mabait. Mabait siya. Malayo yon. Gino. Ginoo, wala akong nakita. Mabuti naman kung alam mo. Hoy, Boss, may ilang nakatakas pa sa Chaifeng. Baka alam din nila ang pinagmulan mo. Inatasan ka una. Ang blood feeder na bumalik para bantayan ka, at ang pamilya Shen. CJ, O nga pala, boss, ang pamilya Shen, Fu, at Zhao ang tatlong malalaking pamilya. Malapit ka sa pamilya Fu, pero kailangan mong mag-ingat sa pamilya Zhao. Gino. Ginoo, diretso ba tayong papasok sa kwarto ni MS Shen? Parang hindi maganda yun. Bisitahin ko lang ang aking nobya, may dahilan naman ako. Bakit hindi maganda? Tama ka rin. ikaw, bakit ka nasa bahay namin? Mag-ingat ka sa bahay. Dahil narinig ko na ang pamilya Shen ay naghanap ng. Pero mahina akong babae. Hindi lang sinabi. Pinagbantaan pa ako. Ngayon palang gagawin kitang bakla. Patalisin mo ako. Eh di wala nang. Masayang buhay mo sa hinaharap. Magpapakilala ako. Ang iyong nobyo. Fujinyan. Kaya pala sabi ni Ling yun. Malapit ang relasyon ko sa pamilya Fu. Gwapo, magaling din sa laban. Pero sa ganitong, mayamang binata na hindi ko kaya kontrolin, wala akong interes. Kaya nga, sirain na natin ang kasunduan ngayon. Jiao, halata na masyado. Ilagay ang kasunduan sa kamay mo. Hindi ako mapapanatag. Ang bilis mo. Hindi ka ba assistant ni Fujinyan? Anong ginagawa mo sa harap ng kwarto ng etiko? Ako ang magiging guard. Gat en Gepak ibig. Pag-ibig? Ibig mong sabihin. Nasa kwarto ng etiko ang amo mo? Hindi Montag ba halata? Fujinyan. Naku, amo, hindi Montag sinabi. Na ganito kabagsik ang dalagang Shen. Hindi mo rin sinabi na manyakis ang amo mo. Alam mo ba na nagpakalalaki ang amo ko para sa kanya? Napakahirap para sa isang lalaki sa kalakasan ng edad, na hindi makatulog gabi-gabi. Kung magdadagdag ka pa, naniniwala ka ba? Nagagawin kong panda ang isa mo pang mata. Fu Xiao, kung pag-usapan ang kasal, pumunta ka sa baba. Makikipag-usap sa iyo ng detalyado ang mga magulang ko. CJ. Xiao Jiao. Magkita tayo mamaya. Hindi, para sigurado, kailangan kong mag-isip ng paraan. Para magingat ang ete, pati ikaw. Huwag kang mabulag sa mukha niya. Bakla talaga siya, at siya pa ang nasa ilalim. Huwag kang mag-alala, anak ng Fu. Siguradong matutuloy ang kasal na ito. Pagkatapos ng handaan, pag-usapan natin ng maayos. Aha, Huwag kang mag-alala, Tio. Hindi ako nagmamadali. Pagkat ako at ni Jiao ay may mahabang panahon pa. hehehe. Sa itsura niya, gusto ko siyang suntukin. Plus 1. O kaya, maghanap na lang ako ng taong mananakit sa kanya. Hayaan na lang natin siyang magkusa na kanselahin ang kasal. Makhang okay. Okay. Oo. Kuya, pangalawa, pangatlo, ano ba to? Sa tingin nila, masyadong mainit ang panahon, mas malamig sa sahig.
Oh hahaha oo, sobrang init. Oo hahaha. Ngayon ka ulang nalaman na si second mission pala. Sino ba ang nagturo sa iyo ng ganitong karahasan? Jiao Jiao. Magkikita pa tayo. Ako. Ikaw ang may kasalanan. HMP. Ah. Young Master. Hindi ba yan ang assistant ni Zhao Jitong? Zixu lang? Ang Zhao at Shen families ay laging magkaaway. Bakit bigla siyang pumunta? Ang lobo na nagdadalang tao sa tupa may masamang balak. Imbestigahan. Ang nangyari kanina. Ituring na lang na interes para sa Shen family. Sige. Ay naku, tignan Montag, tu. Kung pupunta ka, bakit ka pa nagbigay ng malaking regalo? Nga, bakit ka pa nag-effort? Hehe. Nadulas lang, hahaha pasensya na. Okay lang, okay lang. Kung may sasabihin ka, umupo ka muna. Si. Kahit na ang Zhao family ay laging nagbabantay sa amin. Pero ito ang unang beses na nagpadala sila ng tao. Malamang hindi ito magandang balita. Ang Zhu family, talagang pag-usapan mo ang demonyo darating. Anong tako? Kung hindi talaga kaya, ipapadala ko siya. Uy, nandito pa siyate, hahaha. Ano ang ipapadala? Ah, ipapadala ko sa kanya ang isang. Sisiguraduhin kong hindi siya makakalimot. Talagang uniki ang taste mo, pangalawa. Ang aking magandang reputasyon. Bakit ngayon pa pumunta si Tsulang? Baka para kay ate? Hindi pwede. Mamaya, umupo ka lang diyan ng maayos. Huwag kang gagalaw nang wala sa lugar. Kung ikaw ang magdudulot ng kahihiyan sa Shen family, huwag mong sisihin kung hindi kita pagbibigyan. Tara na. Yao, upo ka dito. Haha. Oh, ito pala ang panganay na anak ng pamilya Shen. Haha. Talagang napakaganda ng aura mo. Assistant Xu, siguro may ipinadala si Patriarch Zhu, di IBA, di resuhin Montag na lang. Hahaha. Talagang matalino ang pangalawa sa pamilya Shen. Ipinasundo ako ng Patriarch ngayon. Talagang may malaking bagay. Siguro narinig nyo na. Ang pagkalipol sa buong angkan ng Chaifeng. Hindi namin alam. Nga, mga lehitimong negosyante kami. Paano namin malalaman yan? Hindi narinig, hindi kilala, hindi kayo na ang nagsabi. Ano bang sasabihin ka o? Ang pangit ng acting mo. Ano ibig sabihin ng acting? Ito ba ang sinasabi ni Patriarch Zhao na kalaban? Parang. Hindi sila masyadong matalino eh. Oh, sige lang. Hindi yan importante, pero ang importante. AMEA, ang pumuksa sa buong angkan ng Chaifeng, ay ang pinakamapanganib na organisasyon ng mga assassin. Ang leader ng Blood Feeders, ang sinasabing kayang pumatay sa isang tusok. Ang pangunahing assassin na si Tsuyuan. At bumalik na siya sa Jingyun, ayon sa balita. Kasabay ng flight ng ating panganay na anak ng pamilya Shen. Talagang para sa akin. Sabi ni Patriarch Zhao, napakadelikado ni Tsuyuan. Kaya ipinadala niya ako para babalaan kayo, kahit hindi pa namin nakikita. Ang mukha ni Blood Feeder, pero mayroon akong video. Kung paano pumatay si Tsuyuan gamit ang karayom.
Ito noong paglapag ko sa airport, mukhang pagbalik ko pa lang. May nagmamatsyag na sa akin, pero lihim ang pagkatao ko. Paano nalaman ng pamilya Zhu? Pasensya na, gusto ko lang makita ng maayos. Pero sa takot ko, hindi ko nahawakan ng maayos. Kasalanan ng walang kwentang kamay ko. Ikaf. Cellphone lang yan, babayaran ka namin. Cellphone lang BAN? Nandito ang mukha. Nitsuyuan, ano gusto mong gawin? Pwede bang magmakaawa kami sa'yo? O kaya kaming tatlo ang magmakaawa? Hintayin niyo lang. Pagsisisihan niyo to. Jiao, huwag kang matakot. Hindi kami kayang guluhin ng pamilya Zhao. Tama, itong si Zhao Jitong ay laging may masamang balak sa atin, ikaw rin ay nagbigay ng ginhawa sa amin. Alam na po namin, nanay at tatay. Pupunta muna ako sa banyo. Ay naku, hindi ito. Anong nangyari sa inyong tatlong loko-loko? Hindi nyo magawa ang simpleng bagay na ito. Hulihin siya. Pangulo, kamusta na ang mga bagay? Malapit na sana tayong magtagumpay. Ay babagsak pala ang aking telepono. Siyempre hindi niya hahayaang. May lantad ang kanyang pagkakakilanlan. Ginamit ka lang niya para subukan siya. Mukhang hindi ka naman nagsinungaling sa akin. Sige, bumalik ka na. Kapag kinilala na si Shen Jiao, iyon ang tunay na palabas. Opo. Zino kayo? Ano ang ginagawa ninyo? Iniimbita ka ng aming boss para magsama-sama. AMEA, gustong hulihin ako? Panaginip mo yan. Haay. Par, maayos tayong mag-usap. Ako ay miyembro ng pamilya Zhao. Hindi ko alam kung sino ang inyong boss. Ako iyon. Ikaf. Hindi mo ba naisip na kapag nalaman mo ang aking pagkakakilanlan? Ay hindi ka na makakatakas? Dalhin siya pabalik. Huwag mo siyang patayin. Kapag may oras ako, bubuksan ko ng maayos ang kanyang bibig. Kumain ka ng mabuti. Chin, narinig ko na ang iyong ate ay galing sa slum. Isang mabahong pulubi. Tama ka, Diang. Kahit na bumalik siya ngayon, ang mga bagay na nakaukit sa buto ay hindi mababago. Ching, huwag kang mag-alala sa aming puso. Ikaw lang ang tunay na heres ng pamilya Shen. Uminom muna kayo. Ano ba kayo? May lakas pa kayong magsabi ng masama tungkol sa aking ed. Ano ang nangyari? Para matuto kayo, sa susunod mag-ingat kayo sa pagsasalita. Dumating na sila. Pumasok na ang tunay na tao. Iyon ang tatlong binata. Salamat sa inyong pagdalo sa pagdiriwang ng pakilala sa aking anak na babae. Ngayon, narito ang aming anak na babae. Shen Yia. Siya, S.I. Shen Jiao na. Paano nangyari yun? Lumaki siya sa squatters area. Paano siya nagkaroon ng ganitong aura? Ang ganda talaga ng bunso. Hindi mo ba nakikita kaninong kapatid siya? Dapat kamukha niya ako. Yun ang tama. Nanay, tatay. Ang ganda. Anong ganda? Sakto lang. Si Shin natin ang pinakamaganda. Ang ganda ng ate, nakakalaway. Naku, ang galing makipag-flirt. Idedeklara ko, Ziyaya. Ang nawawalang anak ng pamilya Shen. Teka muna.
Ano, tong ginagawa ninyo? Nangguk ulo. Lolo Shen, ito ay recognition banquet ng anak naming babae. Ikaw at ang patriarch ng Zhao. Dinala niyo ang mga taong ito rito. Ano ang ibig sabihin nito? Ako ay elder ng Shen. Gusto mo bang? Manood na lang habang ang pamilya Shen ay nahuhulog sa kapahamakan? Ano bang sinasabi montag? Ano ba? Tanungin mo ang mabuting anak mo. Shen Yia. Lolo Shen, kakabalik lang po ng ete, medyo hindi pa sanay. Kung may nagawa po siyang hindi maganda, sanay patawarin niyo po. Nagalit ako? Sinasabi ko sa'yo, ginago niya ang buong Jingyun. Kaya pian niya yun? Ginagawa ang buong yun. Anong ginawa niya? Toto ba2, Shinshing? Ang anak mong ito, maraming sikreto. Ziksulang, nasayo pa sigurong gayon. PIBA? Shen Yia. Hindi niyo mahanap ang tao niyo, tapos isinyo sa kapatid ko? Ano ba yan? Ano ba? Wala na bang pera ang pamilya Zhao? Naga-hustle? Kung wala na talaga kayong pera, hayaan niyo akong sirain ang Zhao. May kompensasyon kayo. HMP. Nawawala ang tao niyo. Mga tanga. Segs, sasabihin ko sa inyo, lahat ng ito ay gawa niya. Kung tatanggapin niyo siya sa pamilya Shen. Walang ibang pupuntahan kundi kamatayan. Sinusubukan ko lang kayong iligtas. Ano bang sinasabi montag? Si Jiao ang anak namin. Alam namin kung anong klaseng tao siya. Shengxing, mukhang yung mga investigator Montag. Hindi masyadong magaling. Sige. Sasabihin ko sa inyo. Ang tunay na pagkatao ni Shen Jiao ay hindi ordinaryo. Zia ay ang unang organisasyon ng mga mamamatay tao. Xue Yuan. Sinabi niyang si Xuyuan ang kapatid niya. Kung totun ka, toto lang. Ayos din naman ay naku, hindi pwede. Hindi pa nagkakamali ang mga investigasyon ko. At saka, ang kapatid natin ay napakadalisay. Siguradong siya ang biktima. Tigilan mo. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, ipapamigay ko yung bibig mo. Hindi pwede, si Jiao ay hindi kayang pumatay kahit ng langgam. Paano siya magiging mamamatay tao? Ako naman ay hindi rin ganun. Zhu Jitong. Nandito ka. Walang basehang naninirang puri sa anak ko. Gayon. Kung hindi mo ako bibigyan ng makatwirang paliwanag, hindi kita patatawarin. Paninirang puri. Sige. Gusto mo bang tanungin mo mismo ang anak mo? Hindi ba siya natatakot na madamay ang pamilya Shen sa ginagawa niya? Ano naman? Si At ay miyembro ng pamilya Shen. Natural na kami ang magpoprotekta sa kanya. Tatay. Hindi mo pa ba inaanunsyo ang pagkakakilanlan ni At? Shensing, hindi mo magagawa, Ginoong Shen. Baka nakalimutan mo na. Ngayon, ako ang puno ng pamilya Shen. Ikaw. Ngayon, bilang puno ng pamilya Shen, opisyal kong inaanunsyo. Si Shen Jiao ay ang aming nawawalang anak na matagal nang hinahanap. Congratulations! Sa hinaharap, dadoble ang pagmamahal at pag-alaga namin sa kanya. Sana ay maging saksi kayo. Ang ganda! Congratulations, Jiao. Welcome home. Huwag kong magalala kapatid. Hanggat nandito si Kuya, hindi ka namin pababayaan. Ayos. Ito ay sarili ninyong desisyon. Huwag ninyong sisihin ako kapag hindi ko kayo tinulungan. Shen Yao. Noong gabing iyon sa Chaifeng, may nakakita sa iyo at nasa daan na siya papunta rito. Kapag napatunayan ang pagkakakilanlan ni Shen Jiao, lahat ng kayamanan ng pamilya Shen ay mapupunta sa akin. Pagkatapos, haharapin natin ang pamilya Fu, Jingyun, ay magiging sakop na ng pamilya Zhao. Boss, sagutin mo ang tawag. Bilisan Montag. Tiyaking mapatay si Song Qingyun. Huwag hayaang makating siya sa pagdiriwang ng pakilala sa boss. Pero huwag kang mag-alala, malapit nang malaman ang totoo tungkol sa iyong pagkatao. At malalantad na ang katotohanan. Ano nang gagawin natin? Patayin na lang ba natin siya ngayon?
Naku, nilin lang tayo. Kuya, hindi na talaga ako makakalakad. Wala na akong lakas. E di dito ka na lang at hintayin mong mamatay. Ano NG hinihintay mo, Untak? Nandiyan na ang handaan para sa pagkilala. Pasok na. May pag-asa na tayo. Joe. Joe. Alam mo ba? Ang mga taksil ay walang magandang kahihinatnan. Itapon siya. Opo. Ang handaan para sa pagkilala ngayon ay talagang masaya. Lalo na kayong dalawa ang inay nyo. Sino hinihintay nyo? Ano? Ang pagkatao ng babaeng ito bilang anak ng pamilya Shen ay pinagdududahan. Siyempre, kailangan kong maging maingat. Ganoon ba? Eh di, nasaan ang ebidensya mo? Dumating na ba? Hindi mo ba sinabing malapit na ang mga tao mo? Bakit wala pa sila? Nasaan na sila? Bakit wala pa? Nandito na sila. Nasa impyerno na sila at nagulat kay Heads. Ano? Ano NG nangyari? Pinatay sila ng blood fever. Mga walang kwenta. Tara na. Paalam, hindi na kayo kailangang ihatid. Paalam. Siguraduhin yung nakasara ang pinto. At kung may makakapasok na, mga aso't pusa na nangangagat, hindi ko kayo patatawarin. Opo. Jiao Jiao, hindi ka BA natakat? Nanay, tatay, okay lang ako. Kanina ko pa naririnig. Bakit siya ang lumabas? Bakit mo ako tinititigan ng ganoon? Ano? Bigla ka bang nahulog ng lubusan sa pag-ibig sa akin? Palagi ka bang ganyan ka makasarili? Ang mukha ko, ang katawan ko, ang angkan ko. Hindi ba karapat-dapat lang? Siyang Master Fu ay laging dumadaan sa libu-libong bulaklak, at lahat ng dahon ay dumidikit sa kanya. Ete, ang nobyong ito mo ang pinakamalaking playboy sa Jingyon. Kaya dapat kang maging maingat. Ano ang gagawin? Paano kung ang ate mo gusto niya talaga yon? Ikaf, tama na, Elf Yun. Asawa siya ng ete mo, asawa. Tiningnan ko sa taas, sa baba, sa kaliwa, sa kanan, hindi ko talaga makita. Kung ano ang meron siya para maging karapat-dapat sa ate ko. Young Master. Ito ang regalo para sa'yo. Buksan mo na. Regalo ang tawag mo dito. Siyempre. Ito ay espesyal na hiniling ko kay Old Man Muon, pulang sinulid. Ang makapal na pulang sinulid na ito, walang sinuman. Ang makakaputol sa ating pagkakataon, hindi ba? Ang daming tao ang nakatingin. Baka dapat itago mo ang iyong mga kuko. Pinagbantaan mo ako. Ito ay para sa proteksyon mo. Parang medyo matamis, pero parang kinuha niya ang ating bunso. Ano sa tingin mo? Dapat ba nating suportahan ang dalawang to? Suportahan ninyo ang tatlong ulo ninyo. Suporta ng suporta.
Dapat ang ate ko ay bagay sa akin. Bakit ko nararamdaman na siya ay may pamilyar na pakiramdam? Hindi ako pwedeng gumalaw. Hindi ba't proteksyon ang gusto mo? Bigyan kita ng pagkakataon. Ang lupit mo talaga. Ang lalaking ito, hindi ordinaryong young master ng pamilya. Yeah, okay ka lang ba? Paumanhin tito at tita, kanina kami ni Jiao Jiao. Ay masyadong excited sa pagsasayaw. At aksidente naming natapon ang baso. Mabuti ka, alam naming gusto mo si Jiao Jiao. At dahil din na dumating ka ngayon, si Zhu Jitong ay hindi nangahas masyado. Tama lang. Na pala, may gagawin pa ako, hindi ko na kayo istorbohin. Jiao Jiao. Magkikita pa tayo. Ano ba talaga ang pinanggalingan niya? At si Song King yun. Siya ba talaga ang nag-ayos? Pa, pupunta muna ako sa si. Sige, punta ka na. Sa tingin ko si Zhao Jitong, matandang yon. Halos siguradong target niya ang ete, kaya. Izinama niya si Shen Xianwei. Sinusubukan lang nila na hindi tayo maglakas loob na gumawa ng aksyon laban sa matatanda ng pamilya. Kung hindi, matagal ko na siyang pinalayas. Matanda ng pamilya pa ang turing sa sarili. Walang utak. Pero bakit sila ganun kakumpiyansa? Baka naman talagang, ay naku, imposible. Nakalimutan mo na ba? Noong bagong panganak pa lang ang kapatid natin, inapi na siya agad. Tayo pa nga ang tatlo ang nagtanggol sa kanya. Kung siya talaga si Zuyuan, patay na sana ang taong iyon. Tama ka. Sa tingin ko, itong si Zhao Jitong, gusto lang talagang siraan ang pamilya natin. Wala akong pakialam kung ano ang balak niya. Basta't huwag lang niyang gagalitin ang anak ko. Kung hindi, talagang wala siyang kawala sa akin. Hihihe, huwag kayong mag-alala. Itong si Zhao Jitong, siguradong, bibigyan ko siya ng magandang leksyon. Kuya, okay lang na bigyan mo siya ng leksyon, pero siguraduhin mo na malinis at mabilis, okay? Huy, ano ba ang ibig mong sabihin? Minamaliit mo ba ako? Eh kasi naman, ikaw ang pinakadimaasahan sa ating tatlo. Ikaf. Tara na, mas mabuting samahan na lang natin ang mga bisita. Why, ang tagal-tagal nating hindi nakita. Kuya Aikao. Huy. Jean, alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Hindi naman ganun ang iniisip ko. Sa tingin ko lang, kayong tatlo ay parparehong hindi maasahan, pero mas halata lang sa iyo. Huy, Shinshiin Aikao. Mag-isip ako ng perpektong plano na siguradong magpapahanga sa inyong lahat. Kuya, sa wakas sumagot ka na sa tawag. Ayos ka lang, Bea? Mabuti naman kung okay ka. Akala ko ba maliit lang ang tao mula sa Chaifeng? Song King ay halos nagdulot ng malaking gulo. Noong nakita ko siyang pumasok sa reception hall, muntik na akong mamatay sa takot. Ang ibig mo sabihin, talagang pumasok si Song King yun sa reception hall? Hindi ba ikaw mismo ang pumatay sa kanya? Hindi. Sa reception hall, hindi ko siya nakita kahit kailan. Hindi dapat ganun. Noong panahong iyon, may humarang sa akin. Pero nakita ko mismo na pumasok siya doon. Hintayin mo ako, pupuntahan kita agad. Kuya, patawarin mo ako sa aking pagkukulang. Ang number 1 killer ng blood fever, hindi man lang mahuli. Ang isang takas mula sa Chaifeng talagang dapat parusahan. Ang kamatayan ay masyadong magaan na parusa para sa iyo. Ang nangyari ngayon ay magsilbing aral sa iyo. Kung may susunod pa, dadalhin ko ang iyong ulo. Opo, Nasaan si Sulang? Dalhin mo rito. dalhin dito. Hindi ka agad nagsalita. Talagang delikado.
sasabihin ko sa iyo. Huwag kang umasa na makukuha mo ang anumang impormasyon mula sa akin. Ganun ba? Tingnan natin. Gaano katigas ang iyong bibig? Ha ha ha. Ang dakilang Blattfedersekt, ganyan lang. Anong balik Montag? Walang silbi, ano pa ang silbi nito? Papatayin kita at ipapadala sa mga lalaki. Huwag-huwag, sasabihin ko na ang lahat. Dalhin mo na. Nga pala. Nakita mo mismo si Song King yun. Pumasok sa bulwagan. Tama. Pero ayon sa kagustuhan mo. Pagkatapos niyang pumasok, nawala siya, baka. May bagong puwersang kumikilos. May isa akong pinaghihinalaan. Si Fujin yan. Ang iyong nobyo. Ganito, susubukan ko muna, ikaw. Magpadala ng tao para halughugin ang kanyang lugar. Young Master, ang ginawa mo ngayon ay tiyak na nagdulot ng pagdududa kay Miss Shen. Ano naman? Hindi ka ba natatakot na imbestigahan kanya? Investigahan. Natatakot ako na hindi niya gawin. Young Master, Zia Ang Sueyuan. Kung sakaling may malaman siya, ang iyong maingat na pagkukunwari ay mabubunyag. Gusto kong makita kung ano ang magiging reaksyon niya kung malaman niya ang tunay kong pagkatao. Pero Young Master, Sie müssen talaga ang walang avang Sueyuan. Hindi ka o makita. Sabi ko na sa'yo, malayo siya sa pagiging mabait. Hindi talaga. Young Master, alam Montag na pala, oh. Kaya pala pagbalik niya, pumunta ka agad sa Shen family. Siya ang aking nobya. Hindi ko rin inaasahan. Hindi ba't ito ang gusto mo? Magsaya ka na lang. Pero ayon sa sabi-sabi, ang pamamaraan ng pagpatay ni Tsuyuan, ikaw pa rin ay medyo katulad ng batang master. Ito ba ang kapalan? Ang rosas na aking pinag-aruga. Siyempre may bahid ng aking pagkatao. Young Master, ikaw. Noong nasa Moon siya daw. Siya ang pinakamagaling. Tutukan ng target, isip at puso'y magkaisa. Pulso at daliri mabilis kumilos. Magsanay ng mabuti. Sa hinaharap. Kaya mo nang pumatay ng walang bakas. Salamat. Magaling ang pagsasanay mo. Bigyan kita ng gantimpala. Pagkaraan, umalis siya sa Moon Shadow. Nagtatag ng sariling grupo ng mga mamamatay tao, ang Blood Feeder. At ang iyong batang master, ako ay naghuhugas ng aking mga kamay sa lahat ng mga taon. Ang katanyagan ng Blood Feeder ay unti-unting nalampasan ang Moon Shadow. Tumigil? Hindi mangyayari yan. Hindi ka takapagtataka, batang master, palaging gusto mo ito. Nag-iimbestiga tungkol kay Tsuyuan. Palibhas ay matagal mo na siyang. Ang Red Peak ay regalo ko para sa kanya. Ang pagiging nobya ko sa kanya ay regalo ko para sa sarili ko. Yung master, batang master, napunta ka sa mahusay na haba. Paalang sa sarili mong pinakamalaking kalaban. Kalaban man basta't gusto niya. Kahit ang Moon Shadow ay maaari kong ibigay sa kanya. Nakakatakot talaga ang pagiging Lovestro. Nga pala. Sa mga araw na ito, bantayan mo. Sina Zujitong at Shen Shenwei. Kapag may anumang kilos sila, sabihin mo agad sa akin. Siege. Wala pang lugar sa mundo na hindi ko kayang daanan. Maganda ang pangangatawan ng lalaking ito. Gusto kong hawakan. Ngayon pa ba ang oras para sa ganyan? Mabuti na lang tulog siya. Halungkatin natin ang kanyang kwarto. Ano ang hinahanap mo? Hindi ka pala tulog. Kaya mo pala ako nakita na pasubok na pumasok sa kwarto ko. Bakit pa kailangang magpakapagod? Sabihin mo na lang kung ano ang gusto mo. Ako mismo ang maghahatid sa'yo. Tanong ko lang, wala ka bang nakasalamuha kanina? Ano pa ba? May iba ka bang lalaki? Takot kang mahuli ako. Kung ganoon, dahil maganda ang katawan ni Fu Xiao, bakit hindi mo ipakita sa akin?
Kahit papaano, kasintahan mo ako, kailangan kong isipin ang kaligayahan ko. Nagbabanta ka? Takot ka? O baka naman, maganda lang ang itsura mo pero walang kwenta? O baka hindi ka magaling? Nag-aalala ka sa akin? Ano ba yan? Ang mata ko. Bigla na lang. Hindi makakita. Dalhin mo ako pabalik para magpahinga. Talagang namana sa lola ang ugali. Tara na. Hindi ba ito panaginip? Hindi eh. Kukurutin ko. Masakit ba? Eray. Ha ha ha. Kung masakit, tutun ka. Aray. Sana gabayan ako ng mga ninuno. Kung ganito, magkakaroon na ako ng apo sa tuhod. Hindi naman ikaw ang dapat kurutin. Tara, mag-alay tayo sa mga ninuno. Hindi pwede. Bilisan Montag, Izara. Huwag mong pabayaang makatakas ang manugang ko. Gusto ko sanang subukan siya, pero kahit hindi nagtagumpay. Muntik na akong mapahama. Fujinyan, naalala kita. Wildcat. Tingnan Montag. Sabi ko na hindi yan Mylok. Lola, ang apo mo sa tuhod, nasa daan pa lang papunta dito. Yaw, ano sa tingin Montag kay Jinyan? Kahit na matagal na kayong hindi nagkikita, pero sa tingin ko, gusto ka niya. Apatid, huwag kang mag-alala. Kung ayaw mo, ako na lang ang magpakasal, hindi kita pipilitin. Pangalawa, tinanong mo ba si Fujin yan? Fujinyan, okay siya. Okay. Okay ang ulo niya. Seloso, may timang badhi, baluktot ang pag-iisip, ang lalaking yun, bakit ba? Ete, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Baka naman. Nanay, tatay, sabi ni Bunso, hindi magaling ang acting ninyo. Mayroon ba kayong itinatago sa akin? Ha ha ha. Wala ako. Naku, baka narinig mo lang ng mali. Nga, kung may itinatago man kami sa'yo. Sasabog na lang sana ako sa kidlat. Anong pinanunumpa mo diyan? Baka mataman ka ang gaeng gikidlat. Malalaman mo na lang. Walang hiya ka. Tandang Shen, Ano? hindi mo ba sinabing may importante kang gagawin ngayon? Meron ba? Meron o wala? Oo nga pala, gayon dapat. Ipapakilala ko itong tatlong loko na, to sa magiging partner nila. Ako, magbibilang ako ng 3, 1, 2, 3 takbo na ako. 1, 2, 3. Oy. Hinto, Walang hiya ka. Ito. wala bang mag-alaga sa akin? Ang obvious naman ng ginagawa ninyo. Paano ko ito itatama? Naku, may itinatago ka ba talaga sa akin? Wala namang ginagawa ang pamilya namin. Naikinahihiya, bakit kami magtatago sa'yo? Ete, hindi ko sinasadya na magalit sa'yo. Pero kung hindi ako magpapanggap na galit, baka mabuko na ako. Pagdating ng panahon, siguradong hindi ako palalampasin nila. Tandang Shen, ano ang ginagawa ng mga magulang ko kanina nang umalis sila? Baka pwede na lang next time kayo bumalik, matandang mapagbalat kayo. Ang galing magpili ng timing, hindi ko alam kung ano na naman ang balak niya. Kailangan kong protektahan si Ed. Okay lang, naparito ako ngayon para humingi ng tawad kay Jiao Jiao. Xiyin, umupo ka rin. Paghingi ng tawad, pakiramdam ko may masama siyang balak. Yao. Dati kasi nakinig ako kay Zhao Jitong. Hindi ko nalaman ang totoo. Pasensya na sayo. Pa naman ito sa pamilya Shen, dahil kayo at hanggang. Tandang Shen, bilang matanda sa pamilya Shen, kami pong mga nakababata. Siyempre hindi kami magdaramot sa inyo. Ibig mong sabihin,
Wala kayong sinabi kay Jiao Jiao. Ano ang ibig mong sabihin? Ito ay aming pamilya, huwag na kayong mag-alala. Hahaha, Chin, yung huling posisyon. Para sa'yo, Jata? Kaya pala kayo. Nagtatago kay Jiao Jiao. Paang may pagtatangi yata? Tandang Shen, kapag narinig ito ng tatay ko, masasaktan siya. Hindi naman talaga naniniwala ang ate mo sa kanya, di ba? Ginagawa lang namin ito para protektahan siya. Protektahan? Ano ba ang lihim ng pamilya Shen? Si. Hindi na ako magsasalita. Jiao Jiao, ngayon, para humingi ng tawad sa'yo. May dala akong espesyal na regalo para sa'yo. Dalhin ninyo siya rito. Regalo? Pero hindi ko naman kilala ang taong ito. Boss, ako po ay tauhan ninyo. Boss, pakiusap, tulungan ninyo ako. Lolo Shen, ano na naman ang ibig sabihin nito? Ha. Sabihin Montag. Kung tawan mo siya, sino ka? Tsuyuan, siya talaga si Tsuyuan. 2 taon na akong sumusunod sa kanya, hindi ako nagkakamali. Ang mga miyembro ng Blood Feather ay hindi ganyan kaduwag. Lolo Shen, malinaw na ang sinabi namin sa recognition banquet. Kung patuloy kayong magpupumilit, baka hindi na mapigilan ng mga magulang ko ang paggalang sa inyo bilang matanda ng pamilya Shen. Oo. Ha. Chin, itong taong ito ay kumakalat ng tsismis. Na si ate mo raw si Tsuyuan. Nang malaman ko, agad ko siyang hinuli. Apag namatay siya. Ligtas na ang ate mo. Lolo Shen, saan mo nakita ang taong ito? Gusto mong malaman? Talagang dapat kong sabihin sa'yo, pero bukod sa kanya. Baka may iba pang naninira sa'yo. Bakit hindi? Sumama ka na lang sa akin? CJ. Huwag kang mag-alala kung may mangyari man sa akin. Hindi makakaiwas si Lolo Shen sa responsibilidad. Kung hindi tayo pupunta, paano natin malalaman ang balak nila? Zumama na lang ako sayo. Chin, ngayon ikaw na ang sumama. Kampante ka na ba? Siyempre dapat kang sumama. Kung hindi, paano natin itutuloy ang palabas? Kayong dalawa. Sige na. Handa na ba ang lahat? Tandaan. Saktan lang ang isa sa kanila. Kung ang pamilya Shen ay may paborito, huwag silang magtaka kung magkakaroon ng hidwaan. Kaya't ang plano ko at ni Zhao Jitong ay halos tapos na. Hahaha. May daya talaga. Ang kapatid kong ito, ibang klase ang galing. Ate, okay ka lang? Hala, Mukhang ngayon, hindi na mamaintain ang persona. Cellphone ka o, yung pinakabago kong phone. Yung master, bakit hindi mo gamitin yung sarili mong? Xiao Jiao Jiao. Paano ka kung wala ako? Lalaking ito, sinundan ako. Hui ikaf. Fujinyan, bakit ka nandito? Naglakad-lakad lang ako, hindi ko inaasahang may pagkakataon na maging bayani.
Marahil ito ang tadhana ko at ng ate mo. Naglakad-lakad lang? Nung narinig mong may peligro si Miss Shen, diretso ka nang tumakbo dito. Magpanggap ka pa. Sino ba ang makakapagpanggap ng mas magaling sa'yo, tatay? Bakit biglang lumitaw si Fu Jinyan? At, ginamit ni Shen Ziyin ang katawan para protektahan si Shen Yaoyao. Mukhang, may problema ang paghihiwalay ko. Anong gagawin ngayon? Umalis. Huwag na huwag ninyong papansinin na kayo ay okay lang ba kayong dalawa? Hindi ko talaga alam na may ambush dito. Kasalanan ka o yaw-yaw. Pero huwag kang mag-alala, may pinadala na akong tao para imbestigahan. Sana sa susunod, kapag dinala ni Old Man Shen ang mga tao sa aming Shen family, huwag kalimutang may buhay na maiwan. Si Shen Tianwei na matandang yun. Nagsasabing nalinlang. Halatang kasabwat ni Zhao Jitong. Mukhang maraming traitor sa Shen family. Kailangang sabihin sa mga magulang na imbestigahan ng mabuti. Sa susunod, huwag mo nang ipagsapalaran ang sarili mo para protektahan ako. Protektahan ka? Zino kabi a? Natatakot lang ako na mag-alala ang mga magulang at mga kuya. Kanina sa panik, muntik na masira ang masamang imahen kong kapatid. Pero huwag kang mag-alala ate, ako ang magiging pinakamagaling mong bodyguard. Tungkol naman sa lalaking ito, humanda ka sa lamig. Ete, hindi mo siguro ako papaluin? Kanina yung sinabi ka o. Medyo masakit pala. Sige na, bago pa man ako mapalo ng naamoy ko muna ang bango ng kamay niya. Salamat. Ginoong Shen, dumating na tayo sa bahay nyo. Anong ginagawa mo? Bumaba ka na. Umuwi ka muna. May mga bagay pa akong kailangang pag-usapan sa kanya. Ete, hindi ka naman siguro natakot sa kanya? Hindi pwede. Ako. Kinsu, Huy, Fujinyan, hintayin Montag ako. Kung magiging asawa mo ang ko, papalitan ko ang apelido ko. hoy, hindi niyo ba napapansin na may PA dito? Naalala ko bigla, may gagawin pa pala ako. Mauna na ako. Fujinyan, sinusundan mo ako. O kaya naman, may is ka sa bahay namin? sabi ko na. Nagkataon lang. At saka, kakasab ko lang sa'yo. Parang kriminal mo akong tinatanong. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, pwede rin kitang ituring na kriminal. CJ, sasabihin ko. Mula nung family recognition banquet, binabantayan ko na si Kinsu sa kanila. Kapag may peligro ka, ako agad ang lalabas para protektahan ka. Mali ba yun? Kasintahan ko. Ganun lang kasimple. Parang hindi tugma ang galaw mo sa identity mo. Sino ka talaga? Malapit mo na ba akong makilala, baby? Ninakaw mo phone ko. Gusto mo talaga malaman ang lahat tungkol sa akin? Bakit? Takot kang ipakita sa akin. Bahala ka. Sigurado ka bang sila lang dalawa ang nasa loob? Siguradong sigurado. Nung umalis ako, halos maghalikan na sila. Hahaha. Ang galing talaga ng batang to. Lola, ilalok PABA? Zu Empre. Dahil nung nakaraan, masyadong maliit yung lock. Ngayon, natuto na ako. Palitan natin ng mas malaki. Hindi ako naniniwala. Bilis, ilok Montag na. Kahit 10 lock pa ang ilagay nyo, hindi nyo makukontain si Tsuyuan. Hey, Wala talagang nakita. Hindi may tinatago itong lalaki sa akin. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para mahuli ka. Kung gusto mo talagang kilalanin ako, bakit hindi mo na lang ako pakasalan? Sa tamang panahon, magkakaroon tayo ng pag-uusap na walang tinatago. Tingnan natin. Kung kaya mo bang pakasalan ako. Gagawin mo.
Hehehe. Yes, matagal ko nang pinlano ito. Sa wakas matutupad na. Kung sino man ang mang-api sa kapatid ko, dapat handa siyang mamatay. Ay, pag nakita na ako ng mga magulang ko, tingnan ko kung sino pa ang maglalait sa akin. AME. Hihe, ang bilis na tapos, sabi ko na nga ba maganda ang plano ko. Zeno ka? Hindi ikaw ang pinadala ko, di ba? Siyempre hindi siya tao mo. Dahil siya ay tao ko. Hindi nga? Nahuli agad ako? Si Shen Ershao, dumating para bumisita. Sana nagpaalam muna. Bakit kailangan pang magpadala ng tao, ng palihim, para pumasok sa aming Zhao family? Boss Zhao, nagkataon lang na nadaan ako. Nadaan lang. Alis na ako. Hahaha. Shen Ershao, mukhang hindi ka makakaalis ngayon. Hoy, hindi Zhu Jitong, talaga naman. Hindi mo ako pinahahalagahan. Hindi ka patas. Akala ko wala akong magiging panangga. Pero hindi ko inasahang ikaw mismo ang lalapit. Puntahan mo at bigyan ng mensahe si Shen Ziyin. Sabihin Montag na si Shen Huai ay nasa amin. Nagsuka na ba si Xulang? Nagsuka na ng lahat ng ari-arian ni Zhao Jitong. Hindi malinis ang pagdating, boss. Kailangan ba nating ipahayak ito? Hindi na. Tulungan mo akong maghanap ng isa pang tao. Ang matandang Shen na si Shen Chenwei. Mas mabuti kung makuha natin ang lahat ng maruming ginawa niya. Gusto ko silang mag-away ni Zhu Jitong. Siege. Shen Yaya, noong nakaraan nakaligtas ka, pero ngayon hindi na ito madali. Zhu Jitong. Ano, haharapin mo ba ako ng diretsyo? Ayaw mo bang harapin ako? Shen Huai at Shen Xiyin, pareho silang nasa akin ngayon. Ano ang sinasabi mo? Si Shen Huai, hakalang SIO. Nahuli ko siya ng walang kalaban-laban. Natatakot ako para sa kanya. Hindi ka naman matatakot, kaya sinamahan ko na rin. SI Shen Xiyin. Kung gusto mo silang iligtas, makita tayo sa abandoned warehouse sa Timong. Tandaan, ikaw lang ang dapat tumunta. Kung hindi, wala nang pag-asa ang buhay nila. Zhou Jitong, ang lakas ng loob mo. Akala mo ba wala na akong magagawa sa'yo? Xiyin, bakit nandito ka? HMP, bakit siya nandito? Salamat na lang sa'yo. Nung nalaman niyang nandito ka sa amin, itong mabuting kapatid mo, ay agad-agad nagpunta para iligtas ka. Kaya pala sinasabing malalim ang pagmamahalan ng magkapatid na Shen. Shen Xianwei. Bilang matanda sa pamilya Shen, ginagawa mo ito sa sarili mong pamilya. Karapat-dapat ka ba sa pamilya Shen? Huwag kang mag-alala kapag napasakamay ko na ang pamilya Shen. Sisiguraduhin kong pagbubutihin ko. Ikaf. Hahaha. Chin, pasensya na. Ako ang may kasalanan kaya nasangkot ka. Huwag kang mag-alala, sa susunod, mag-isip ako ng mas perpektong plano. Kuya, pwede bang sa susunod huwag masyadong kumpiyansa? Ano? Paano mo nakakausap ang kuya mo? Maniwala ka, Bea. Tama na. Huwag na tayong mag-aksaya ng orasan dito. AME. Isinasaalang-alang ko na kayo ay miyembro ng pamilya Shen. Kung susundin ninyo ako, maaari kong ipaubaya ang inyong mga buhay. Shen Xiyin, sa loob ng maraming taon para sa pamilya Shen. Ibinigay mo ang lahat, talaga bang matatanggap mo? Naibigay sa bagong dating na Shen Jiaojiao. Ang nararapat sa'yo? Chin, tanong ko sa'yo, isinakripisyo mo ang buhay mo. Paprotektahan si Shen Jiaojiao. Kusang loob mo ba ito, o dahil lang
May pagkakaiba ang inyong estado, kaya napilitan kang iligtas siya. Ah, sayang, nakakalungkot para sa'yo. Chin, huwag kang makinig sa kanya, pareho lang ang trato namin. Kay Yaya at SIO. Pareho? Chin, Talagang pareho. Kung pareho. Bakit si Shen Yaya? Ay inyong pinoprotektahan, samantalang ako ang laging nasa harap ng laban para sa pamilya Shen. hahaha, tama ka, Chin. Akala ka o si Shenxing ay hindi nagsasabi ng kahit ano kay Shen Jiao. Paibigay sa'yo ang posisyon, pero ang resulta, ikaw ang pinapasugod sa haapan. Paalisin ang lahat ng hadlang para kay Shen Jiao. Tapos siya ang makikinabang. Hindi, huwag mong kalimutan. Shen Yaya. Nang walang Shenyang, may dugo plume pearin. Ano ang mayroon mo? Ikaf lamang. Ay isang aso ng pamilya Shen. Kung makikipagtulungan ako sa inyo, makukuha ko ba? Ang gusto ka o? 11 Yun. Siempre naman. Siege. Bigyan mo ako ng kutsilyo. Ako mismo ang papatay sa kanya. Hindi BA, Shinshiin? Ikaw ang unang magpapakita ng loyalty. Ako ang unang tatargetin? Kung gusto nyo pa rin na maging mata ko sa pamilya Shen, kailangan siyang mamatay. Siege. Elf Yun, Huwag. Huwag, 11 Yun. 11 Yun. Ha, akala mo ba tanga kami para lubos na magtiwala sa'yo? Elf Yun. Ayaw ng mabuting pakiusap, gusto ng masama. Ah. Elf Yun. Tama na. Yin, ngayong nasa kamay ka na namin. Dapat kang maging masunurin. Hindi kailangang isugal ang buhay mo. Para sa pamilya Shen. Kung gusto kong iligtas siya, Talagang kapatid ka o, 11 Yun. Hahaha, ayan na, Shen Yaya. Ang galing mong tumupad sa usapan. Sinabi kong mag-isa kang pumunta. Talagang nag-isa kang pumunta. Ete, tumakbo ka na. Takbo. Sa tingin mo makakatakas siya? Ate. Tsuyuan, alam kong malakas ka. Pero may nakatutok na baril sa'yo. Tingnan natin. Kung anong kaguluhan ang magagawa mo. sabihin mo, ano bang kailangan para palayain niyo sila? Palayeng zila? Hahaha, ay, hindi ko inakala. Na makikiusap si Tsuyuan sa atin. Hahaha. Kung gusto mong mabuhay sila, pwede naman. Inumin mo itong lason, at sumunod ka lang sa akin. Bibigyan kita ng antidote. Ete, huwag kang maniwala sa kanila. Huwag mong kainin, kung kakainin mo, tapos na tayong tatlo. Ate. Ading. Hahaha, ganon ka ba kagaling? Ikaw, ang lakas ng loob mo. Malapit ka ng mamatay, at Kayong dalawa ang malapit ng mamatay, kilos.
Ikaw, hindi ka marunong tumupad sa usapan. Maniwala ka sa salita ng isang mamamatay tao. Hindi mo alam ang prinsipyo ng walang daya sa digmaan. Bakit ka pa nabubuhay? Ikaf. Hala. Ha ha ha. Tara na. Ay, ito. Kumusta? Okay ka lang? Ate. Ikaf bea talaga sig yuan? Sao Jitong. Hindi ba't sinabi na namin sa inyo? Ading, ang galing mo pala. Sabi ka una, yung ganis natin. Hindi basta-basta magmumutate. Pero, kailangan niyong pangakoan na itatago ninyo ito. Hindi ko pa gusto malaman ito ng mga magulang natin. Ay, Ading, huwag kang mag-alala. Mahigpit ang bibig ko, hihi. Yung pag-alala ko sa'yo, ete, nagpapanggap lang ako ng mabuti. Magaling ka talagang magpanggap. Teka, hindi ba't hindi ako nagsalita? Pano Montag. Nalalaman kung ano ang nasa isip ko. Ikaw ako, yung mga naisip ko dati tungkol sa'yo, Nakakahiya. Mukhang huli na ako, wala na akong maitutulong. Hindi ba't ikaw ang nagpalaki sa kanila, idol? Et Zaka, huli? Anong huli? Hindi ba ikaw ang nag-aalala na baka masaktan siya? At takot ka namang? Isipin niyang minamaliit mo siya? Kaya nahihirapan ka? Deserve Montag, yan. Ikaw, gabi-gabi sa labas, pinapakain mo ang mga lamok. Kung nandito ka na, huwag kang tatamad-tamad. Linyon, retreat. Opo, tara na. Ikaw. Dalhin mo siya sa zoo family. Ha? Ipalamang kay Shen Wei at Sojito. Na ito ang unang malaking regalo ko sa kanila. Hindi ka na nagpapakabait sa harap ko. Hindi ba't matagal mo nang alam yan? Ate. Ate. Ay, nandito naman ako. Teka, tulungan mo naman ako. Tanggalin mo ang tali sa paa mo. Aray. Hala. Ako na ang magbubukas. Ano pa? Wala si King Xiu, ayaw kong pabuksan si Xiao Jiao Jiao. Mas ayaw niyang pabuksan ang kapatid niyang sugatan. Ikaw na lang ang pag-asa. Pero sugatan din ako, ha? Lalaki ka, hindi pwedeng sabihin hindi kaya. Sakay na, ihahatid ko kayo pauwi. Hala, hala, hala. Di ako ang magmamaniho. Tapos ikaw ang mabay? Fujian. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang balak mo. Sabihin ko sa'yo, habang nandito ako, huwag kang maghangat sa ate ko. Nang masamang intensyon. Bigla kong naramdaman. Okay din pala maging super, malawak naman. Huwag kang kabahan, hindi kita agawan. Talaga. Siyempre. Dahil kaming dalawa, marami pang pagkakataon sa hinaharap para magkasama. Ikaf. Hindi, ang et ko ay si Tsuyuan. Hindi ako naniniwalang magkakagusto siya sa'yo. Ete, marami ka na sigurong nakilalang kahangahangang tao dati. May nagustuhan ka ba o may nagustuhan sa'yo? Taong gusto mo. Sayang lang, hindi ko na siya muling nakita. Hindi ko alam kung magkikita pa ulit kami. Narinig mo ba? Ang gusto ng et ko ay tulad ng boss ng Yuying. Hindi tulad mo. Ganoon ba? Pero ako, hindi ganoon ang iniisip.
Muntik na akong matalo nitong Shen Jiaojiao. Naibalik ang laban. Itong Shen Yaya. Paano kung maghiganti siya sa atin? Imposible, hindi ako naniniwalang maglalantad siya. Ng kanyang pagkakakilanlan. Tama ka. Ikaw ay tauhan ni Fujinyan. Ano ang ginagawa mo sa aming Zhao family? Ito ang unang regalo. Ni Shen at Xiaoji, dapat niyong tanggapin na maayos. Dahil maami pang susunod. Ano? Ipinadala niya ang bangkay dito. Shen Yaya, zira ulo talaga. Talagang nangahas silang makipag-away sa atin. Hindi pwede. Dapat na tayong mag-empake at lumabas para magtago. Kung hindi, hindi natin alam kung ano ang magagawa niya. Hindi itong tao ay galing sa pamilya Fu. Kung ganong, ang pamilya Fu at Shen ay magkakalaban. Mukhang kailangan nating mag-isip ng paraan. Magkagali silang dalawa. Ha ha ha. Tama ka diyan. Tayong lahat ay maghahanap ng makakahiwalay. Dapat mabilisan. Hanapin natin si Yaw. Tara na, bilisan natin. Kuya, Bonso, muntik na kitang hindi makita. Ano ba ang nangyari? Yaw. Tapos ka na ba sa pagiyak? Saan mo dinala ang kapatid mo? Ako ay nagtangka kay Zhao Jitong. Pero nahuli niya ako. Ang kapatid ko ay sumaklolo sa akin. Kaya, Ano? kapatid. Okay lang ba kayo? Okay lang. Pangalawa, kung gusto mong mamatay, mag-isa ka na lang. Bakit mo sinama ang dalawa naming kapatid? Ano ba yung sinasabihan mo? Hindi ka o naman ginusto yun. Hoy, ano ba ang balak ninyo? Nanay, tatay. Hindi niyo ba kami pipigilan? Okay lang, matigas ang katawan ng pangalawa mo. Nga pala, paano kayo nakalabas? Kami ay. Si Fu Xiao ang sumaklolo sa amin. Di ba, kapatid? Tama. Jinyan, salamat sa iyo ngayon. Mukhang gabi na. Dito ka na lang matulog. Hindi. CJ. Salamat po, tito at tita. Zhou Jitong at Shen Tianwei. Akala nila madali kaming lokohin ng pamilya Shen. Talaga. Sa susunod, siguradong... May susunod pa ba? Diin gayon na. Dadalhin ko ang mga tao at papatayin sila. Naku, nasobrahan sa galit, nakalimutan kong nandito pa pala si kapatid. Yaw. Hindi mo naman siguro iniisip na masama kami, di ba? Masama? Sino pa ba ang mas masama kaysa sa kapatid mo? Siya ay isang malupit na demonyo na walang pagsisisi sa pagpatay. Nanay, tatay, huwag kayong mag-alala. Alam kong ginagawa ninyo ito para protektahan ang pamilya Shen. Mabait talaga ang kapatid ko. Mabait, hintayin mo lang na ipakita ng ate ang kanyang pagkakakilanlan. Kayo na ang dapat maging mabait ngayon. Dahil ang ate ay kasama namin, isa ang kanyang puso sa amin. Hindi tulad ng iba, laging outsider. Anong outsider? Yan ang asawa mo. Anong asawa? Wala pa, yan sa plano. Huwag kang mag-alala, madali ko lang itong isa sa katuparan. Gustong agawin ang et ko. Sa susunod na buhay na lang. Ete, dumating na ako. Bakit iba ang pakiramdam? Aray, Tumigil ka sa pagiyak. Saan mo itinago ang et ko? ate. Si Fujinyan ang nagpupunta sa akin. Sabi niya, kung matutulog ako rito ng isang gabi, bibigyan niya ako. 5 milyon. Di inaisip ka o. Sayang naman kung hindi ka o kukunin. Ikaf. Walang kwenta ka. Hoy. 11 yun. Fujinyan, isauli Montag ang ate ko.
Ang dilim, kailangan mong matulog kasama ko ngayong gabi. Parang walang brownout sa bahay natin ah. Ang liwanag ng ilaw, hindi ako makatulog. Curious ako, paano ka natutulog sa sarili mong bahay? Baka naman si King Siu, bilang assistant mo. May responsibilidad ding matulog kasama mo. Xiao Jiao Jiao, masama ka pa rin. Ginamit mo pa ang beauty trap. Ang tono mo. Sino ka talaga? Dragon, Anong sinabi mo? Gago ka. Bitawan mo ang et ko. tignan mo, ang ate mo ang humihila sa akin. Ate. Bata ka pa, ano ba yung dala mong kutsilyo? Paano kung masaktan mo ang sarili mo? Alam kong ang ate ang pinakamabait sa akin. Siyempre, ikaw lang ang kapatid ko. Gabi na. Dapat ka nang matulog. Sige, maaga kang matulog. Maagang matulog para maganda ang kutis. Teka. Inako lang ako ng ate. Para mapaalis ako. Kanina, sinong sabi mo? Lumapit ka. Ngayon, pwede mo nang sabihin. Gusto mo talagang malaman? CJ. Pero una, sabihin mo muna kung kailan ka papayag na pakasal sa akin. Doon lang tayo magiging bukas sa isa't isa. Pinag-blackmail mo ako. Kung ayaw mo, di kita pipilitin. Bahala ka. Itago mo na yung pagiging usisera mo. Good night. Boss, nalaman na. Ang fiyank mo na si Fujinyan. Baka may koneksyon sa Moon Shadow. Moon Shadow nga. Siya. Sige, papayag na ako. Bukas na lang. Sa Fu Residence. Mahal ikaw ni ate. Chin, huwag ganyan sa gabi. Ako, Mahal ikaw ni ate. na natatakot ako. Di ako mahal ni et. Alam ka una. Mahal talaga ako ni ate. Sa wakas, tapos na. Kamato ni ete, ako lang ang pwedeng matulog dito. Ikaf. G, sasahig ka. Ha? Bakit naman SA? Bakit? May problema ka? Ang bango ng kama ni Et. Sahig na nga lang, wala pang kumot. Talagang mas mababa pa ako sa aso sa bahay na to. Young Master, nalaman na ni Miss Shen ang relasyon mo sa Moon Shadow. Alam ko. Ganito, ikalat mo ang balita. Na may mission ang Jinyun sa 3 araw. At lalabas mismo ang leader ng Moon Shadow. Ziga, Visit ka. Di ba sabi mo darating ang apo kong babae ngayon? Nasaan na? Kapag niloko mo ako, kukuhin ko ang kutsilyo at papatayin kita. Lola, huwag kang mag-alala. Darating talaga siya. Yaw yaw. Lola, nakita kita ulit. Yaw yaw. Kailan kayo nakita ni Lola Fu? Dati Pia. Una. Sa kama pa ng buwisit na yon. Lola Few, naparito kami para pag-usapan ang kasal. Talaga? Ang ganda naman. Boss Shen, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa batang yan. Kung ayaw niya, babaliin ko ang mga binti niya. hehehe. Oon nga pala, upo ka na, upo ka na. Ngayon na. Dadalhin ko na si Jiao Jiao sa aming bodega para pumili ng mga kayamanan, ituturing na.
Regalo ka o kayaw-yaw bilang dowry. Kapag tinanggap mo na ang dowry, hindi ka na makakabawi sa kasal. Kahit matanda na ako, matalino pa rin ang utak ko. Hehehe, tara na. Mukhang may konsensya ang ate mo. Kanina, binanggit ni Lola Fu ang tungkol sa kama. Baka ang ibig niyang sabihin. Kahapon, ang ate mo si Fujinian. 8 at SI Fujinian. Ano ba? Hahahatsiyin, huwag mo kaming pansinin, nagbibiro lang kami dito. Nagkakantiyawan lang, hahaha, kayo pa ang masaya. Ako lang ang magiging biktima ng panggugulo ni Tsiyin. Hindi ba ako kawawa? Naalala ko pa ang itsura ni Tsiyin kagabi, parang sinapian. Kaya. Jiao, maraming kayamanan sa bodega na ito. Lahat ito ay galing sa lolo ni Jinyan. Pinaghirapan niya para sa akin. Pumili ka ng gusto mo. Kung gusto mo lahat, ipapadala ko sa iyo ang buong bodega. Ang bodega ay ipapadala sa iyo. Lola Fu, hindi mo kailangang maging masyadong formal. Ito ay mula sa puso ni Lola, sa loob ng maraming taon. Inaasam ko lang na mag-asawa na ang batang ito, para makakapanatag na ako na makita ang kanyang mga magulang. Lola Fu, Sigish, huwag na nating pag-usapan ito, Jiao, ang batang iyon. Kahit mukhang hindi maasahan, pero sa totoo lang siya. alam ko. Mabuti naman si Fujinian. Ano ba? Target si Lola Fu. Gusto mong tumakbo. Yaw. Salamat sa iyo kung wala ka. Malamang bangkay na ngayon si Lola. Pero hindi ko talaga kilala ang dalawang ito. Bakit nila ako gustong patayin? Huwag kang gagalaw. Akala mo ba sa mga bagay na ito ay papayag kami? Naipakasal ang ate mo sa iyo, huwag kang umasa, pumayag. Ako rin ay pumapayag. Hindi nanay, ganito ba kayo kapag pera ang usapan? Anong ibig mong sabihin sa pera ang usapan? Gusto ng et mo, gusto ng ate mo sa kanya. Ang gusto talaga ng et ko ay, Zenobia? Tsiyin, huwag mong bitinin ang usapan. Zenobia, Siyempre si Boss Yuying. Huwag mong kalimutan, nasa sasakyan din ako noon. Hindi, anong pakialam ninyo? Tara, pustahan tayo. Gustong-gusto ako ng ate mo. Naniniwala ka ba? maniwala ako sa ulo mo. Hoy ate, Zeno, tu? Hindi ko alam kailan, pero may galit siya sa akin. Gusto niya akong patayin. Kung wala si Jiao sa tabi ko, baka ngayon. Ano? Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo? Shen Yao, tulong montak ako. Sinabi mo, pag pinatay ko ang matandang yon, bibigyan mo ako ng malaking pera. Nakalimutan mo na? Magkasama tayong lumaki sa squatters area. Ngayong nahayag na, di mo ako pwedeng iwan. Ibig mong sabihin, ikaw ang pumatay sa lola ko, siya ang nag-utos. Oo, tama. Sabi niya pagkatapos, 5 milyon ang ibibigay sa akin. Tang, Kung magsisinungaling ka pa, bubunutin ko ang dila mo. Ang ibig mong sabihin, ako ang nag-utos sa'yo na patayin si Lola Fu. Tapos sa huling sandali, ako rin ang nagligtas sa kanya. Pero hinayaan kitang mabuhay para akusahan ako. Wala na. Si Zhao Jitong ang nagparesto sa akin. Ganito ang usapan. Pero hindi ko inakala, hindi sumunod sa plano. Ano? Hindi mo na alam ang sasabihin? Ego ka talaga. Gusto mo pa akong pagbintangan. Yao. Ngayon ang araw ng kasunduan mo at ni Jinyan para sa kasal. Huwag mong hayaang masira ang mood mo dahil sa ganito. Una muna natin siyang dalhin, anuman ang problema. Pag-usapan natin mamaya. Esan, Tara na. Lola, samahan ka o na po kayong umuwi. MM.
Ano ang gusto mong sabihin? May gustong maghasik ng away sa pagitan ng ating dalawang pamilya. Sina Zhu Jitong at Shen Chaiwei. Mukhang masyado silang komportable. Pagkatapos nilang tumakas. Gusto mo na bang mag-away? Tara, magtulungan na lang tayo ulit. Binibini. Nasaan sina mama at papa? Nasa basement sina Boss Shen. Kakauwi lang ng kapatid ko. Ang tagal ko nang hindi nakakapag-practice. Ngayon, ikaw ang magiging pagsasanay ko. Ikaf, visit ka. Kuya, kung hindi mo kaya, huwag mo nang ipilit. Oon ga, mas magaling pa ako sa iyo. Bakit ba ako nagkaroon ng tatlong tulad ninyo? Huy, huwag mo akong isali sa kanila. Ikaw pa ang may ganang magsalita. Nagiganti ka kay Zhao Jitong. Muntik pang masaktan ang dalawa kong anak na babae. Hindi pa kita pinaparusahan. Yun, ikaf na. Siege. Pinagbintangan mo ang ate ko. Sinong nagpauso sa'yo? Aray, Pinagbintangan mo ang ate ko. Mama, papa. Binibini, sabi ni Boss Shen. Hindi pwedeng basta-basta sa basement. Jiao, kung sasabihin kong nagmamassage lang kami sa kanya. Naniniwala ka ba? Naman, pero ang level ninyo. Ika-negatibo, 1-0 lang ang blood feathers. kapatid, ang blood feathers ba ay ang iniisip ko? Hindi kaya si Tsuyuan ang kapatid ko? Hindi ba halata? Sabi ko na nga ba, sa genus natin, imposibleng tatlo lang ang tanga. Maroon pa palong jiao. Hahaha, Ziege, kung ganong. Hindi na kami magpapangga. Yao. Ang totoo, ang pamilya Shen ay sindikato. Codename, Kilin. Hahaha. Hilin, ang pinakamalakas na sindikato sa Jinyun. Kaya pala sina Shen Changwei at Zhu Jitong ay hindi tumitigil sa pamilya Shen. Noon, itinago namin sa iyo para hindi ka matakot. Pero mas malakas pa pala ang anak namin. Hahaha. Hindi ba kayo nag-aalala na ang identity ko ay magdudulot ng problema sa pamilya Shen? Anak ka namin, kahit ano pa ang identity mo. Hindi kami magdadalawang isip na sumuporta sa iyo, et. Lagi ka naming ipagtatanggol. Huwag kang mag-alala, kapatid, may kaming lahat, walang mang-api sa'yo. Sasampalin ko siya hanggang sa bahay ng lola niya. Naku, sa wakas nalaman mo na rin. Kapatid, hindi Montag alam. Ang hirap magpanggap. Alam Montag na pala. Sabihin ko sa inyo, ako. Ang tunay na kuya ni Tsuyuan. Ay. Nanay, bakit mo ginagawa to? Dahil alam mo na pala at hindi mo sinabi sa amin. Karapat dapat lang. Hindi, sinabi kasi ni ate na huwag sabihin. Et saka, alam din ni Tsiyin, bakit hindi ninyo siya sinipa? Dahil may akong nagpoprotekta sa akin. Kuya, hindi ba tayo na lang ang maglaban? Huwag na. Jiao, itong tao na ito. Ano ang plano mong gawin sa kanya? Alam ko na kung sino ang nasa likod nila, kaya siya.
Hindi na kailangang buhayin. Oo, alam na. Yeah. Kailangan mo ba ng tulong ng mga magulang? Hindi na, yung dalawang matanda na iyon darating na rin. Alam ninyo, ngayon ay naglakas loob ako na makipag-usap sa inyo para sa negosyo. Kaya kailangan magdisgise. Naiintindihan. Sinabi na rin namin sa telepono. Gusto lang naming malaman kung paano kami nakasakit sa Moon Shadow. Kamusta? Nagtagumpay ba? Pangulo, masama ang balita. Hindi lang nabigo si Li Feng, ngayon ay tinututukan na tayo ng Moon Shadow. Ano ang sinasabi Montag? Tapos na, maliban kay Tsuyuan, hinahabol na rin tayo ng Moon Shadow. Ano, Moon Shadow? Paano tayo nakasakit sa Moon Shadow? Hindi pwede, kailangan kong mag-isip ng paraan para makipag-ugnayan sa Moon Shadow. Masolusyonan agad ito. Alam ko, sinabi ko na rin sa inyo kahapon. Isang tanong, 1 bilyon. Basta't may pera, lahat ay possible. Ang buhay natin ay mas mahalaga kaysa sa 1 bilyon. Tama. Ngayon, pwede mo na bang sabihin sa amin? Pwede, sabihin mo na. Sabihin ang ano. Siyempre kung paano tayo nakasakit sa Moon Shadow. Pero hindi pa kayo nagbabayad. Hindi ba't binigyan ka na namin ng 1 bilyon? Pero yon ay para sa nakaraang tanong. Anong tanong? Tinanong ninyo. Kung pwede ko bang sabihin sa inyo? Sinabi kong pwede. Ito. Hindi, kung ganoon ang ibig mong sabihin, kailangan pa namin magbigay ng 1 pang bilyon sa iyo. Hindi. 4 na bilyon. Ano? Dahil zinagot ka una kayo. Ng 4 na tanong. Isang tanong, 1 bilyon. Ako ay taong mapagkakatiwalaan. Hindi, wala kaming pera. Alis na ako. Hoy, tika. Baka naman. Subukan nating mag-ipon ulit. Anong ipon-ipon? Kung meron akong ganito karaming pera, hindi kita sasamahan sa plano mo sa Shen family. Tsaka, ikaw ang nag-aksaya ng pagkakataon kanina. Kaya dapat ikaw ang gumastos. Hoy, Shen Tianwei. Ano ba ang ibig mong sabihin? Wala akong pera. At saka, mga tauhan mo ang palpak. Bakit ako ang mag-aayos? Kung ilalabas ko lahat ng pera. Talagang wala na. Magtira ako. Makapagtago ako. Hindi ako naniniwala na mahahanap nila ako kahit saan ako magtago. Ikaf. Sige, Shen Tianwei, kung ganong. Huwag na tayong magtulungan. HMP. Kung hindi ko kayang talunin ang Shen family, makakatakas naman ako. Young Master, bakit hindi na lang natin sila arestuhin? Kung gusto niya. Hindi sila makakalabas ng buhay sa reception. Parang pusa't daga lang, nilalaro lang natin sila. Yes. Oras na para makasama ko si ate sa kama. Tapos na ako, ikaw naman. CJ. Magagamit na ang mga blackmail na nakuha mo. At saka, padalahan mo sila ng panakot para malaman nila na kahit kailangan kong hukayin ang lupa, malalaman ko kung saang lungga sila nagtatago. Wow, ang galing Montag ate. Naiintindihan ka, Ubos. Nga pala, may isa pa. Balita ko, itong araw na yun, si Long Yin mismo ang kukuha ng isang misyon. Long Yin. Sige, alam ko na. Imbestigahan mo. 3 araw, ako rin. Ang sasali sa gulo. Long Yin, magkikita na naman tayo. Ate, pupunta ka kay Long Yun. Pwede ba akong sumama? Pag nakita ka una si Long Yun. Bibigyan ko ng leksyon.
Yang Zifu na yan. Baka sakaling matigil pa ang kasal ninyo. Ang sarap isipin. Pero, Naku ate, huwag kang mag-alala. Kakayanin ko. Isama mo na ako, please. Sige na, please. CJ, Alam kong pinakamabait ka, Ed. Fujinyan, Longyin. Isa kayong tao. Noong huling pag-alis ko, nagmamadali ako. Hindi ko na nadala ang mga ito. Ngayon, dadalhin ko na lahat. Hindi na ako babalik pa. Isang Bloodfeather, isang Moon Shadow. Kahit ang mga Diyos ay hindi makakapagligtas dito. Ak. Shen Tianwei, ano ang ginagawa Montag? Ako nga ang gustong magtanong sa'yo. Ano ba ang ibig mong sabihin? Kahapon, hindi ako naglabas ng pera para ayusin ang kalokohan mo. Tapos ngayon, ibinunyag mo na ang mga kahinaan ko. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Nagkukunwari ka pa. Akala mo ba wala akong hawak na? Blackmail laban SIO? Sabihin ko sa'yo, kahit mamatay ako. Izazama kita. Nakbabanta ka sa akin, Shen? Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Ha? Isa ka lang namang matandang miyembro ng pamilya Shen. Oh, mali. Malamang, hindi mo na nga maipagtatanggol ang posisyon mo. Di ba? Ha? Ano ka, Bea? Dapat ka bang makipagtalo sa akin? Ikaf. Noong una, kung hindi dahil sa alam mo ang mga lihim ng pamilya Shen, hindi kita makakasama. You. Isa ka lang namang aso ng pamilya Shen. Zhao Jitong, huwag mong kalimutan. Isa akong matandang miyembro ng pamilya Shen. Baka isaalang-alang ni Shen Jiao ang katayuan ko. At tatawarin ako. Ngunit Ikaf, sabihin ko sa'yo, ikaw ang mastermind sa lahat ng ito. Ano? Ngayon mo gustong ipasa sa akin ang sisi? Panaginip mo yan. Boss, nag-away na ang dalawang aso. Sabihin mo sa kanila. Ang unang magsusori ang siyang makakaligtas. Jiao, ang mga nangyari noon, naimpluwensyahan ako. Ni Zhu Yitong. Natakot din ako na baka magdulot ng problema ang identidad mo sa pamilya Shen. Kaya sa sobrang pagkabigla, ako ay... Matandang Shen, hindi ganyan ang mukha mo noon. Nagising na ako sa katotohanan ngayon. Kahit hindi mo ako pansinin, isipin mo na lang ang pamilya. Ano ba ang gusto mo? Ibibigay ko lahat sa iyo bilang pagbabayad sa kasalanan ko. Oo, talaga? Kung gayon, ang kapatid ko ay gusto ng mga bituin sa langit. Pwede. Hindi yung nasa langit? Sige. Kung gayon, ang kapatid ko ay gusto ng pating sa dagat. Pating. Ay, hindi rin pala. Sige, ganito na lang. Bigyan mo na lang ang kapatid ko ng dinosaur mula sa Jurassic period. Ano, okay ba? Huwag kang kabahan, matandang Shen. Hindi ko naman gustong makuha ang mga yan. Kasi, ngayon, hindi lang ang buhay mo ang mawawala, may nauna na sayo. Dalhin na. Dahil sa paghampas mo sa akin noon, ngayon nasa poder ko na. Bubugbugin kita. Zia, siya ang may balak sa inyong mga Shen. Kaya niya ako kinontak. Nakipagtulungan siya sa akin. Lahat ng ito, siya ang may plano. Tumulong lang ako. Hoy, Jiao, huwag kang makinig sa kanya. Nadaya ako. Sa wariman, ako ay nakatatanda sa pamilya Shen. Huwag kayong maniwala sa isang dayuhan. Hindi ka naniniwala, kay Shen? Alam mo bang ikaw ay nakatatanda sa pamilya Shen? Bakit ka nakipagsabwatan sa dayuhan? Para ipahamak kami? Hindi ba't mas nararapat kang mamatay kaysa sa kanya? Ha. Shen Tianwei, hindi mo inaasahan ang akala mong kalasag. Ay siya palang patalim sa iyo. Huwag kayong mag-alala, pareho kayong mamamatay ngayon. Ano? Sabi mo papayagan mo ako kung mauna ako. Maniwala ka sa isang mamamatay tao. Sabi ko na, walang hiyaan sa labanan. Walang silbi ang mga tao. Nasa mundo lang para umubos ng hangin. Pinabuhay ko kayo para tingnan ang kakayahan ninyo. Pero wala pala. Mga walang kwenta. Hindi ikaf? Ha. Hoy, Zhu Jitong. Hindi ka ba naghahangad? Hindi mo alam na si Shen Jiao ay hindi kalanman. Nagbalak palayain ka. Sabi ko, kahit mamatay ako, izazama kita. Pa.
Kayo na ang bahala. Iya, huwag kang mag-alala. Ang aming kilintang ay maraming paraan ng pahirap. Dalhin. Yeah. Zhu Jitong. Ngayon, pagbubutihan ko ang pagganti. Tara. Ako ang nakatatanda. Hinata, ZGMG. Shen, nasa likod Montag. 10 metro lang. Alam. Gusto kong malaman kung anong malaking misyon. Ang nagpabalik sa pinuno ng Muon Shadow, si Long Yin. At ano kaya ang nakakuha? Nang pansin ng pinuno ng Blood Feeder, 6 yuan. Baka naman. Gusto mong agawan ako ng negosyo. Parehong-pareho ang boses at tono. Gusto mong tumakbo? Di ganoon kadali. Siya nga pala, Yuan, napaka-curious mo sa mukha ko. Hindi ka ba natatakot na ang maskara ko ay panakit sa pangit? Natatakot akong nakakot ka? Natatakot ka ba sa akin o may tinatago ka? Ayaw mong ipakita sa akin. Kahit papaano, ang kakayahan mo ay itinuro ko. Ngayon gagamitin mo laban sa akin. Wow, sabi ko na ito ang lalaking bagay sa ko. Tinatanggap ko na siya bilang manugang. Bakit hindi mo tanggalin ang maskara? Hindi ko makita ang itsura mo. Sige, kukunan ko ng litrato at ipadala kay Fujinyan para magalit siya. Ikaw si Fujinyan. Hindi kailanman nagpakita ng tunay na mukha si Longin. Pero, pwede sa'yo. Tama. Ako nga. Nasisiyahan ka ba, aking mahal? Kaya pala pamilyar siya sa akin. Kaya pala siya lagi tumutulong sa akin. Siya pala talaga si Long Yin. Ano ang nangyayari? Ang leader ng Monsha daw ay si Fujinyan. Hindi, ano ba, hindi ba siya lang ay? Nasigawan ka o ano nan gayon? Yung lalaking iyon hindi na siya masamang lalaki. Naisip ko lang na nagyabang ako sa harap niya. Gusto ng ko si Long Yin, gusto ko na lang. Sampalin ang sarili ko. Sige, bilhan ko na lang sila ng regalo para sa kasal. Dahil sa hinaharap, ang ko ay leader ng Blood Feeder. Ang manugang ko ay leader ng Monsha daw. Ako ang makakapaglakad ng palaban. Mukhang mas interesado ang kapatid mo sa identity ko. Ang pangalang Longin. Mas gusto niya kaysa kay Fujinyan. Nasisiyahan siya pero hindi ako. Mula nang bumalik ako, nakilala mo na ako. Pero itinago mo pa rin ang identity mo. Matagal na kitang nakilala pero hindi mo ako nakilala. Hindi ba't kasalanan mo ito? Aking mahal. Parang may punto ka. Pero, ang misyon na yon, talagang para sa'yo ito. Maliban sa'yo, walang ibang makakapagpakuha sa leader ng Moon Shadow. Si Yin, bakit parang magnanakaw ang itsura mo? Ate, aminin ka o na dati. Ang boses ni Fujinyan. Medyo malaki nga ng kaunti, pero nang malaman kong si Long Yin pala yun, mula sa pagiging di-hard fan mo, naging CE fan na ako ng dalawa nyo. Mula sa pagiging di-hard fan mo, naging CE fan na ako ng dalawa nyo. Naging CE fan na ako ng dalawa nyo. Sumuko ka agad. Takot ka ba na baka maghanap siya ng gulo sa'yo? Paano ako matatakot sa kanya? May akong sasalo sa kine, pero parang wala namang lalaking mas malakas pa sa kanya. Mas malakas pa sa kanya. Kaya? Handa na nga ang wedding gift ko para sa inyong dalawa. Handa nan ga ang wedding gift ka o.
Huy. Ete, hintayin mong makaalis muna ako bago mo buksan tong gift. Bago mo buksan tong gift. Hintayin mong makaalis talaga ako bago mo buksan yan ha. Ang sikreto-sikreto mo naman. Buti na lang mabilis akong tumakbo. Kung hindi, baka makatikim ako ng sipasapwet pag yan. Makatikim ako ng sipasapwet. Spring Palace Illustrations, Shen Xiyin. Bakit ang kaba-kaba mo? May ginawa kang kalokohan? Sino nang may ginawang kalokohan? Mabilis naman ako, di niya siguro napansin. Talaga? Tingnan natin. Hoy, ikaw. Sinong nagpahintulot sa'yo na manghiram ng gamit ng iba nang walang paalam? Iba? Mag-asawa na tayo, sabi nga dapat walang sekreto. At saka, gusto kong malaman kung ano to na ikinakaba ni Xuyuan. Ikinakaba ni Xuyuan. Hala! Natatakot pala siyang baka, di ko kaya naghanap pa ng tutorial. Ang considerate mo naman. Nakakahiya talaga. Hoy, Fujin yan. Nagawa ko na ang parte ko. Kung hindi ko siya pinuntahan dito, wala sanang ganitong magandang pangyayari. Nung una, Hinding-hindi ko ipagkakanulo si Ed, Amy. Ibig mong sabihin. Si yung master at si Miss Shen ay nasa loob ng kwarto. At hihi. Syempre naman. Makakapagpakasarap lang yung master mo. Dahil yan es akin. Kung hindi ko siya pinuntahan dito, wala siyang ganitong pagkakataon. Shen, di ba lang bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Talagang mabilis magbago ang isip ng babae, no? Mabilis magbago ang isip ng babae. Pero, kaya ba ni yang master? Baka kasi napagtagalan. Nasira na ang makina. Wag naman sana. Paano ang masayang buhay ng aking Ed? Huwag kang mag-alala, walang problema ang aking amo. Itong bises sa isang gabi, walang problema. Mabuti naman. Magpatuloy ka na lang dito. Medjing love guard ka na lang. Ay, hindi naman tama, tu. Hindi ko dapat tinakikinggan ang amo ko. Hindi ba't ikaw ang nagsabi? Bakit ka nagbabago ng isip, love guard? Kung ganoon, gusto mo bang gawin kitang panda? Sige, ako na. Ayos. Hehe. Hindi ba sumang-ayon na ako sa'yo? Naku, kapag naalala ko ang amo mo, medyo naiinis pa rin ako. Pero dahil hindi ko siya kayang talunin, ikaw na lang ang pagbubuntunan ko. Bakit ako lagi ang nasasaktan? Kung maingay ka pa, umalis ka na sa Southeast Asia. Dapat noong nakaraan pa, naayos na ang kasal na ito. Pero hindi inasahan na may makikialam. Pero na yon. Nagpatawag ako ng eksperto para magkalkula. Magandang araw ngayon. Tiyak na walang anumang aberya. Tingnan ninyo ang kasal na ito, Lola Fu. Nagmamahalan sila, paano natin sila mapaghihiwalay? Masaya kami sa kasal na ito. Hahaha, naku, sige yaw-yaw. Ano man ang gusto mo, bilhin ko para sayo, apo. Huwag mong isipin ang gastos. Huwag kang mag-alala, kapag pinakasalan mo ako, syempre gagastos ka. At saka, marami pa akong kapatid na blood feeder. Congratulations, 8. Pagdating ng panahon, bibigyan kita ng malaking red packet. Ako rin. Ako rin. Pag-uwi, ako ang magpapapigil sa'yo. Bakit? Ako ang panganay, ako dapat ang una. Hindi di ha? Sige, mag-away KO. Laban kung may lakas. MGA Pawe. Mag, away kayo, makihazizyo ako. Ako ang magpapapigil kay Ed. Akin si ate. Hehe. Anong ginagawa mo dito? Oy, si Jin. Bakit ka sumisingit? May kinalaman ka PABA? Naku, sige na. Bakit ko nasabi ang nasa isip ko?
Nahuli ako. Kung nasabi na, Eddie Avena. Tumigil ka.